Hey, what's up mga idol? Marami na naman tayong pag-uusapan sa video natin ngayon ha. Tinalo nga ng United Arab of Emirates ang rain or shine ni Coach Yeng Giao doon sa Jones Cup sa Taiwan sa score na 73-71. Pinangunahan ni Demusis ang Ross sa kanyang 12 points. 12 points naman mula kay Nick Evans at 9 points naman mula kay Asisio. Ito lang ikatlong talo ng rain or shine sa Jones Cup. At makaharap naman nila bukas ang bansang Qatar 3 PM. Samantala kasabay ng tune-up game sa Europe at pocket tournament sa China ay sasabak naman sa close tune-up game ang Gilas Pilipinas para sa huling bahagi ng kanilang ensayo para sa FIBA World Cup. Kinumpirma ito mismo ni team manager Butch Antonio na makaharap ng Gilas Pilipinas ang Montenegro, Mexico at ang Ivory Coast. Sa mga nakaraang laban ng Gilas Pilipinas ay walang nakapasok sa FIBA World Cup. Sa Europe kasi, mga batang players ang kanilang nakalaban. Sa China naman ay Iran B ang pinadala ng Iran. Kaya sa pagkakataon na ito ay mga World Cup qualifiers naman ang kanilang makaharap sa tune-up game. Unang makalaban ng Gilas Pilipinas sa August 18 ang Ivory Coast, August 20 naman ang Montenegro, August 21 naman kontra yan sa Mexico. Ayon kay Sir Dean Kenetong Henson na bagay ang mga tune-up games sa Gilas Pilipinas para mas lalo pang mahasa ang chemistry ng ating Gilas Pilipinas, particular na doon sa Mexico upang mapag-aralan ng Gilas Pilipinas ang laruan ng Dominican Republic na Latin style nga ito. Bukod sa chemistry ay eto umano ang pinaka-the best exposure ng Gilas Pilipinas bago ang FIBA World Cup. Ayon naman sa mga basketball experts, hindi umano madali ang kakaharapin ng Gilas Pilipinas pero kaya daw nilang lumusot sa second round. 2 teams per group kasi ang pwede makapasok para sa second round. Malaking tulong para sa Gilas Pilipinas ang makalusot sa first round dahil sasabak sila sa ticket para sa Olympics sa susunod na taon sa Paris, France. Ayon sa mga eksperto na malaking tulong para sa Gilas Pilipinas ang home court advantage. Alam naman natin na sanay na tayong gumamit sa MOA Arena. Malaking tulong din daw ang crowd para mapataas ang kumpiyansa ng ating national team. Samantala, inilabas na nga ng bansang Italy ang kanilang final lineup upang isalang sa FIBA World Cup. Well, kapansin-pansin na wala sa kanilang lineup etong si Nico Mannion. Well, una sa lineup etong kanilang point guard na si Marco Espiso. Nag-average ito sa FIBA ng 8.9 points, 2.7 rebounds at 4.4 assists per game. Sunod naman etong si Luigi Datome. Well, si Luigi mga idol ang natirang player ng bansang Italy na naglaro noong huling FIBA World Cup. Sa ngayon ay nag-average si Datome sa FIBA ng 7.7 points, 2 rebounds at 3 assists per game. Kabilang sa lineup si Mohamed Dayof, 6'10" at posibleng makabanggaan ni Fajardo at Kai Soto sa ilalim. So far, nag-average ito sa FIBA ng 3 points, 0.5 rebounds per game. Nandyan si Stefano Tonat. Hindi ito masyadong consistent bilang point guard pero nag-average ito ng 10 points, 1.8 rebounds at 3 assists per game. Isa pang NBA player na kabilang sa lineup ng bansang Italy ay itong si Nicolo Melli. Naglaro ito sa New Orleans Pelicans at Dallas Mavericks. Ito yung posibleng ilagay nila sa power forward position. Sa FIBA, nag-average ito ng 12.6 points, 4.3 rebounds at 3 assists per game. Kabilang din sa Final 12 ng bansang Italy sina Alessandro Pajola, Arceli Palonara, Gabriel Procida, Gianpaolo Ricci, Luca Severini at Matteo Spagnolo. Maganda kasi ang ipinakita ng mga ito sa kanilang practice at sa tune-up games. Well, kung pagbabasihan natin ang kanilang lineup ay 6'10" lang ang pinakamatangkad sa kanila. Kaya medyo advantage tayo sa height pagdating sa sentro. Pero doon tayo pahihirapan ng bansang Italy sa 1 hanggang 4 dahil mga matatangkad ang mga ito at sobrang bibilis. Kapansin-pansin na bukod kay Nico Mannion ay wala rin sa lineup etong si Simone Fontecchio. Maganda pa naman yung kanyang pinakita sa tune-up games. Marahil siguro sa injury or wala tayong masabi kung anong nangyari. So malaking butas talaga ang may iwan ni na Fontecchio at Gallinari lalo na sa wing area. Kayo mga idol, palag na kaya ang Gilas Pilipinas sa lineup ng bansang Italy? Well, dito naman tayo sa ating Gilas Pilipinas ay tuloy pa rin ang drama na nangyari ngayon sa ating national team. Ang inaakala ng lahat na okay na ang sitwasyon ngayon
ng Gilas Pilipinas dahil nagpakita na nga sa practice sina Kai Sotto at Jordan Clarkson. Well, ayon sa Gilas team manager Butch Antonio ay wala pang kontrata itong si Kai Sotto dito sa ating Gilas Pilipinas dahil wala pa itong isinumiting medical report. Ayon kasi sa huling update ng doctors ay noong Huwebes pa dapat malalaman ang resulta ng MRI result nito. Ngunit mapahanggang sa ngayon kasi ay wala pang isinumiti ang doktor ni Kai Sotto. At this moment, hindi natin masisi ang SBP. Dahil unang-una, si Kai Sotto mismo ang nagpahayag na may iniinda ito sa kanyang lower back. Dahilan upang hindi ito makasama sa China at hindi makapag-practice ng ilang araw. Dahil umiling ang kampo ni Kai Sotto ng 2 weeks na pahinga. Ngayong hinanapan na ng medical report si Kai Sotto ay wala pa ring isinumiti sa SBP. Ilang beses nang pinagbigyan ng SBP ang hiling ng kampo ni Kai Sotto pero hindi pa rin ito nakipag-cooperate sa SBP. Hirap naman kasi na palaruin ka tapos hindi pa sure ang yung health status, di ba? Kung ayaw mag-cooperate ng kampo ni Kai Sotto, wag na lang palaruin. Dati pinupush ko talaga na palaruin si Kai Sotto. Pero ngayon, parang ewan ko ba, malaking kawalan talaga si Kai Sotto kung hindi ito makapaglaro sa Gilas Pilipinas, lalo na ang kanyang depensa at ang kanyang pagiging rim protector. Pero kung palaruin man si Kai Sotto tapos ang kapalit ay yung kanyang health status, abay wag na lang. Ilang araw na lang kasi ay magsisimula na ang tune-up game ng Gilas Pilipinas. Kontra yan sa Ivory Coast. 4 days na lang. So, malalaman natin dyan kung sino ang kabilang sa Final 12. Yun ho ang dapat nating i-pursue for Kai. Yung magkaroon siya ng value sa coaching staff, yung magkaroon ho siya ng halaga every minute of the game. So kung hindi ho makukuha ni Kai yan, pinipilit ho natin siya sa NBA. Kunin niya ho muna sa ibang liga. Mag-Euroleague ka muna. Lumaro ka sa ibang mas matataas na liga. Huwag ka nang bumalik sa bilig para mo ng awa. Hayaan mo na sa ibang mga Pilipino yan. Kasi hindi ka mag-go-grow doon, Kai. Yun yung sinasabi natin. 2 step forward ang pinagagawa sa ng management mo, tapos biglang 5 steps backward ka. Sipin mo, nasa NBL ka na, nagbilig ka pa. Tapos sa bilig, ni hindi ka man lang nakapag-domina ng husto. Ni hindi ka man lang nabanggit. Kahit, don't get me wrong hindi ako galit sa'yo. Bata ka pa lang, magkasama tayo sa mga isla, namamasyal tayo. Di ba? Kinakausap kita noon. Sabi ko, yayaman ka boy, yayaman ka. Andiyan dyan eh. Pwede ka nang yumaman, but the chance for you to become richer, no? And perhaps, to be the most famous basketball player. Wala tayong Manny Pacquiao ngayon eh. Kailangan natin ng isang somebody sports icon na nandiyan. Ikaw yun. Ikaw yung nasa pwesto na yun, Kai. All you have to do is hone yourself and wake up. Yun lang ang kulang, Kai. Wake up. Alamin mo kung ano ang role mo. Alamin mo kung ano ang laro mo. Kung sakasakaling gusto mo mag-stretch for ka. Kasi sa ngayon, big man ang nilalaro mo, pero front to the basket ka.